Maaari ba kayong maniwala na ngayon, kinumpirma ng UN, na 85 na bansa ang sumusunod sa modelo ng Pilipinas? Ngunit ang tanong ay, bakit marami sa mga Pilipino ang hindi pa rin naniniwala sa halaga ng kanilang sarili? Ito ay hindi lamang isang magandang balita, isa itong salamin na nagpapakita ng isang katotohanan tungkol sa Pilipinas. At kapag natapos kayo sa panonood nito, baka lumingon kayo at tingnan ang Pilipinas at ang inyong sarili sa bagong paraan. Hindi ito isang motivational video, kundi isang katotohanan na dapat malaman ng bawat Pilipino dahil ang aral na kinukuha ng mundo mula sa Pilipinas ay maaaring ang dahilan kung bakit tayo makakaligtas sa panahong ito ng pandaigdigang krisis. Ang patak ng ulan sa pagtatapos ng tag-ulan ay humahampas sa salamin ng maliit na condo unit sa gitna ng Maynila. Si Rafael Rafa Sison, isang global social affairs reporter na nasa early 30s, ay nakatutok sa screen ng kanyang computer. Kakatanggap lang niya ng isang file mula sa isang anonymous source. Ang headline sa dokumento ay nagpatigil sa kanya sandali. UN confirmed. 85 countries adopted Philippine Bayanihan model. Hindi madaling mabigla si Rafa. Sa buong karera niya, marami na siyang nakitang fake news at overhyped na balita. Ngunit ito ay hindi chismis sa social media. Isa itong lehitimong ulat, may selyo ng United Nations at detalyadong listahan ng mga bansang gumagamit ng konsepto mula sa Africa, Latin America, Asia hanggang sa ilang bahagi ng Europe. Binasa niyang muli ang mahalagang linya ng dahan-dahan. The Philippine Bayanihan model emphasizes community-based resilience, sufficiency-based economy, and inclusive public health. Tatlong salita ang tila nag-iwan ng marka sa kanyang isip: pamayanan, pagiging sapat, at pangkalusugang abot kamay. Sinubukan ni Rafa na alalahanin kung paano siya nakita ng mundo sa nakalipas na mga taon. Kung minsan pinupuri ang Pilipinas dahil sa hospitality nito at sa kultura ng Pinoy pride, minsan naman ay kinukwestiyon dahil sa politika o mababaw na stereotypes. Ngunit sa pagkakataong ito ay pagkilala sa antas ng istruktura at konsepto. Tila sinasabi ng mundo na ang Pilipinas ay hindi lang magaling sa pagngiti, kundi may sistema ng pag-iisip na magagamit ng buong mundo. Gayunpaman, ang nakakagulat na bahagi ay hindi ito sapat na naiulat sa bansa. Ang ilang malalaking news channel ay nagbanggit lamang ng ilang pangungusap bago mag-commercial break. Karamihan sa social media ay mas interesado sa showbiz drama kaysa sa modelo ng Pilipinas na binabanggit ng UN. Kaya nagpasya si Rafa na gawin ang pinakamahusay niyang alam, maghukay ng malalim at magkuwento ng malinaw. Tinawagan niya si Professor Tiwa, isang akademiko sa development studies na matagal nang humahanga sa gawaing grassroots. Ang kabilang linya ay tahimik sandali bago sumagot. Kung totoo iyan, Rafa, hindi lang iyan magandang balita. Iyan ang salamin na nagpapakita na masyadong mababa ang tingin ng mga Pilipino sa kanilang sarili kaysa sa totoong halaga nila. Nang gabing iyon, lumabas si Rafa at naglakad sa gilid ng isang estero sa lumang Maynila. Ang mga street lights ay sumasalamin sa umaagos na tubig. Nakita niya ang isang matandang babae na tahimik na namimigay ng take-out meals sa mga walang tirahan, walang live stream, walang camera crew, walang malalaking salita. Ginagawa niya lang iyon dahil naniniwala siya na ang isang nagugutom ay hindi dapat iwanan. Tumayo si Rafa at nag-isip. Baka ang modelo ng Pilipinas na binabanggit ng mundo ay hindi ang ipinapahayag ng gobyerno, kundi ang ginagawa ng mga ordinaryong tao sa buong buhay nila nang hindi nila alam kung gaano ito kadakila. Nang gabing iyon din, sinulat niya ang headline sa kanyang notebook gamit ang malalim na kamay. 85 na bansa ang sumusunod sa modelo ng Pilipinas. Ngunit hindi pa rin, naniniwala ang mga Pilipino sa kanilang halaga, at iyon ang simula ng isang paglalakbay na magpapatingin sa kanya sa Pilipinas sa paraang hindi niya pa nakikita. Kinaumagahan, sumakay si Rafa ng tren patungo sa huling istasyon at pagkatapos ay nag-jeep patungo sa isang maliit na barangay na inirekomenda ni Professor Tiwa. Kung gusto mong makita ang tunay na modelo ng Pilipinas, pumunta ka sa pamayanan, hindi sa conference room, payo niya. Sa barangay na iyon, mayroong isang lumang barangay hall na nakatayo sa gitna ng luntiang espasyo. Iba't ibang edad ng mga tao ang nagdadala ng mga gulay, prutas at bigas at inilalagay ito na parang market stall, ngunit walang nagbebenta. May nakasulat lamang sa papel, maaaring makipagpalitan. Kunin lang ang kailangan. Tinanong ni Rafa ang isang middle-aged na babae
na nag-aayos ng mga plastic bag ng bigas. Siya si Aling Nena. Ngumiti siya bago sumagot. Noong panahon ng pandemya, lahat kami ay nahirapan. Nagsimula ito sa mga mayroon na nagbigay sa mga walang roon at hindi na kami tumigil dahil iyon ang nagpapanatili sa barangay na mabuhay. Tiningnan ni Rafa ang paligid. May nakita siyang isa pang maliit na karatula. Bodega ng pagkain ng pamayanan. Bawat bahay, magtanim ng 3 at sa kabilang sulok, mayroong composting bins, tangke ng tubig ulan at isang vegetable patch na sistematikong hinati. Nagsimulang maunawaan ni Rafa na ang salitang pagiging sapat ay hindi isang magandang parirala sa libro, kundi isang sistema ng seguridad na binuo sa pagtutulungan. Ang mga tao rito ay hindi mayaman, ngunit hindi sila madaling bumagsak dahil mayroon silang foundation ng pagtitiwala sa isa't isa. Nakilala niya si Guro Muni, isang guro sa elementarya sa barangay na tahimik na ngumingiti ngunit ang mga mata ay puno ng sigla. Dinala siya ng guro sa silid-aralan kung saan ang mga bata ay may special subject, designing life. Isang bata ang tumayo at sumagot sa tanong. Gusto ko pong magtanim ng organic vegetables dahil nakikita ko po kung gaano napapagod ang aking mga magulang. Gusto ko po na magkaroon ng kita ang aming bahay, ngunit hindi kailangang mangutang ng malaki. Ang sagot na iyon ay nagpatigil kay Rafa. Hindi lang ito ang pagiging cute ng bata, kundi isang pananaw na mas matanda kaysa sa kanyang edad. Nag-iisip tungkol sa pagpapanatili bago ang kalabisan. Marahan na sinabi ni Guro Muni sa kanya, matalino ang mga batang Pilipino, ngunit tinuruan namin silang tumakbo upang habulin ang tagumpay ng iba hanggang sa nakalimutan nilang itanong kung ano ang tunay na kaligayahan. Binuksan ni Rafa muli ang dokumento ng UN. Natuklasan niya na ang isa sa mga puso ng modelo ng Pilipinas ay ang pagbuo ng resilience ng komunidad na hindi umaasa sa malaking kapital. Nangangahulugan ito na ang mundo ay naghahanap ng isang formula para makaligtas sa isang panahon kung saan mas madalas ang mga kalamidad, krisis sa ekonomiya at pandemya. Bago umalis, inabot ni Aling Nena ang isang bag ng gulay kay Rafa at sinabing, kunin mo na iyan, iho. Mga gulay na galing sa bahay, ngunit walang kemikal. Mahirap makita iyan sa syudad. Tinanggap ito ni Rafa at pakiramdam niya ay may hawak siyang isang nasasalat na sagot. Sumakay siya ng jeep pabalik. Ang kanyang isip ay umiikot. Bakit hindi sapat na naiulat ang isang dakilang bagay na tulad nito? Bakit kailangang maghintay ang mga Pilipino na kumpirmahin ng UN bago sila magsimulang maniwala sa kanilang sarili? Habang dumadaan ang jeep sa malawak na palayan, sinimulan niyang isulat ang isang pangungusap sa kanyang notes. Ang modelo ng Pilipinas ay ang lakas ng maliliit na tao na nagkakaisa hanggang sa lumaki. Bumalik si Rafa sa Maynila na may bagong plano. Gusto niyang patunayan ang pangalawang elemento na pinuri ng UN, ang sistema ng pangkalusugang abot kamay para sa lahat. Naalala niya ang isang parirala na nakasanayan ng sabihin ng marami ngunit hindi kailanman nakita kung paano nito binabago ang buhay ng tao, barangay health worker. Naglakbay siya sa isang siksikang komunidad sa gilid ng riles ng tren kung saan ang mga wooden houses ay nakahanay na parang dominoes. Ang tunog ng mga batang naglalaro ay humalo sa tunog ng dumadaang tren. Nakipagkita si Rafa kay Ate Susan, isang BHW na nasa 40s, na nakasuot ng kupas na asul na uniform ngunit ang mga mata ay matalim, tulad ng isang taong hindi kailanman tumitigil sa pagganap ng kanyang tungkulin. Ano ang iyong trabaho, ate? Tanong ni Rafa. Tumawa si Ate Susan ng mahina. Ako ay parang isang tulay, iho. Ang ilang mahihirap ay ayaw pumunta sa ospital. Natatakot silang magbayad, matakot na pagalitan, matakot na mahusgahan. Kaya, nagpapaliwanag ako, isinasama ko sila, tumutulong akong makipag-usap. Dinala niya si Rafa sa mga makipot na eskinita at huminto sa harap ng isang bahay. Isang matandang lalaki ang nakaupo, umuubo ng malakas at nanginginig. Lumuhod si Ate Susan sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa, tatay. Tatawag ako sa doktor para tingnan ka. Walang palabas. Walang formality. Ito ay taus-pusong awa, isang pangangalaga na parang miyembro ng pamilya. Nakita ito ni Rafa at alam niyang agad, ang sistema ng pangkalusugang Pilipino na binabanggit ng mundo ay hindi lang malalaking ospital o modernong kagamitan, kundi isang network ng mga tao na nag-aalaga sa isa't isa ng pinakamalapit. Pumunta siya sa Community Health Center. Isang babaeng doktor, si Doktora Tara, ang nagpaliwanag. Kapag may epidemya,
Ang mahalaga ay hindi lamang ang gamot, kundi ang komunikasyon na umaabot sa bawat grupo. Ang mga BHW ay tumutulong upang dalhin ang impormasyon sa antas ng bahay at tumulong sa screening bago magkaroon ng krisis. Isinulat ni Rafa ang bawat salita. Binuksan niya ang ulat ng UN at natagpuan ang isang pangungusap na nakakaantig. The strength of Philippine public health lies in trust and proximity. Ang lakas ng sistema ay nasa pagtitiwala at pagiging malapit. Nang lumingon siya sa panahon ng krisis sa maraming bansa, ang ilang grupo ng mga tao ay naiwan dahil hindi sila nakakakuha ng impormasyon o walang pera para sa paggamot. Ngunit ang modelo ng Pilipinas ay sinubukan na bigyan ng karapatan ang lahat. Kahit na hindi ito perpekto, iyon ay isang nasasalat na layunin. Habang naglalakad pabalik, nakita ni Rafa ang isang maliit na batang babae na tumatakbo patungo kay Ate Susan, nakangiti ng malawak. Ate Susan, magaling na ako. Hinaplos ni Ate Susan ang ulo ng bata ng dahan-dahan. Magaling! Uminom ka ng maraming tubig, anak. Ang larawang iyon ay parang isang needle na nagtahi ng ideya ni Rafa ng mas mahigpit. Hindi hinahangaan ng mundo ang Pilipinas dahil mayaman tayo, kundi dahil sinubukan nating huwag iwanan ang sinuman. Nang gabing iyon, sumulat si Rafa ng isang bagong linya sa kanyang notebook. Ang modelo ng Pilipinas ay ang pag-aalaga sa isa't isa bilang tao, hindi isang malamig na sistema sa isang lipunan. Sa lipunan, ang salitang pagiging sapat ay madalas na hindi naiintindihan bilang pagsuko, hindi nangangahas na mangarap, hindi nangangahas na yumaman. Ngunit si Rafa ay malapit nang makita ang katibayan ng kabaligtaran. Ito ay ang imunidad na nagpapanatili sa mga tao na makaligtas sa pabago-bagong mundo. Naglakbay siya sa isang probinsya sa Central Luzon upang makita si Mang Ben, isang magsasaka na nasa 60s na binanggit sa ulat bilang isang halimbawa ng sustainable food system sa antas ng sambahayan. Ang bahay ni Mang Ben ay isang palapag, may mga vegetable patch sa paligid ng bahay, isang maliit na palaisdaan, at isang fruit orchard na hindi malaki ngunit kumpleto, tulad ng isang maliit na ekosistema. Sinabi ni Mang Ben, "Dati, nagtatanim lang ako ng mais." Sabi ng trader, "Magtanim ng marami at yayaman ako." Sa huli, bumaba ang presyo at ang utang ay lumaki hanggang sa halos ibenta ko na ang lupa. Tumawa siya ng mapait, kaya nagbago ako. Hindi ko na hinahabol ang shortcut. Sinunod ko na ang daan na talaga namang malalakaran. Sinundan ni Rafa si Mang Ben upang tingnan ang mushroom house, mga manok, at ang mga vegetable patch na nakatanim sa rotation. Ito ay maraming income streams. Kung may tagtuyot at namatay ang ilang gulay, mayroon pa ring isda, kabute, itlog. Hindi babagsak ang buong sistema, dahan-dahang sinabi ni Mang Ben, ngunit ang bawat salita ay parang isang aral. Nagsimulang maunawaan ni Rafa na ang pagiging sapat ay hindi nangangahulugang paghinto sa paglago, kundi paglago ng hindi nanganganib na masira. Ito ay ang pagbalanse ng pagitan ng pangangailangan at sariling kakayahan. At ang pinakamahalaga, hindi pagtatayo ng buhay sa utang. Nakilala niya si Isay, isang young professional na bumalik mula sa Maynila upang magsimula ng isang jam brand ng prutas sa barangay. Gumagamit siya ng teknolohiya para sa online selling ngunit pinapanatili niya ang prinsipyo ng hindi pagmamadali sa paglago. Ayaw kong lumawak hanggang sa kailangan kong mangutang ng malaki. Mas gusto ko ang dahan-dahan ngunit matatag na paglago. Bumabalik ang mga customer dahil nagtitiwala sila. Ang salitang pagtitiwala ay bumalik muli, tulad ng isang single sheet na may community health. Naalala ni Rafa ang pandaigdigang ekonomiya kamakailan na nyanig ng digmaan, inflation at natural na kalamidad. Maraming bansa ang nagsimulang maghanap ng isang konsepto na nagpapanatili sa mga tao na umasa, hindi lamang mayaman sa chart kundi makatayo sa totoong lupa. Bago umalis, tiningnan ni Mang Ben ang pinakamalayong tanawin. Hindi natin kailangang manalo laban sa lahat, iho. Mahirap na ang manalo laban sa kasakiman sa sarili nating puso. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil kay Rafa, parang isang pako na natuktok sa kanyang pag-iisip. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa bus pabalik sa Maynila. Ang mga ilaw sa bus ay madilim, at halos lahat ng pasahero ay natutulog. Binuksan ni Rafa ang kanyang notebook at sinulat ang isang pangungusap na tila nagbubuod ng aral. Ang pagiging sapat ay ang pagiging mayaman nang hindi nasisira at makatayo kahit naniyanig ang mundo.
Alam na ni Rafa na ang modelo ng Pilipinas ay hindi lang magandang salita, ngunit nagtataka pa rin siya. Bakit 85 na bansa ang gumamit nito? Hindi ito nagkataon lamang, ngunit dapat may global timing na nagpapili sa sagot na Pilipino. Nakipag-ugnayan siya sa mga dayuhang eksperto sa pamamagitan ng network ng mga reporter at nakapanayam si Maria, isang project development officer mula sa isang bansa sa Africa. Sinabi niya, "Iniisip namin dati na ang tulong ay ang pagpapadala ng pera. Ngunit kapag naubos ang pera, naroon pa rin ang problema. Nang pag-aralan namin ang kaso ng Pilipinas, natuklasan namin na ang lakas ay nagsisimula sa pamayanan at sa pagpapahintulot sa mga lokal na tao na magdisenyo ng kanilang sariling paraan upang makaligtas. Ang pangungusap na iyon ay tila sumasalamin pabalik sa Pilipinas. Ang pamayanan ay hindi dapat maghintay ng utos mula sa itaas." Nabasa ni Rafa ang listahan ng mga bansa na gumamit ng konsepto. Ang ilang bansa ay pumili na gamitin ang Community Food Bank. Ang ilang bansa ay gumamit ng Health Volunteer System. Ang ilang bansa ay gumamit ng konsepto ng pagiging sapat upang magtatag ng seguridad pagkatapos ng krisis sa ekonomiya. Hindi ito copy-paste ng buong modelo ng Pilipinas, kundi ang pagpili ng core essence at ilagay ito sa sarili nilang konteksto. Nagsimulang makita ni Rafa ang larawan. Hindi lumingon ang mundo sa Pilipinas dahil ipinahayag nito na ito ay magaling, kundi dahil nahaharap ang mundo sa isang malaking tanong. Paano tayo makakaligtas kapag nagsimulang bumagsak ang dating sistema? Isang araw, pumunta siya sa isang maliit na seminar sa Maynila. May isang dayuhang akademiko na nakikibahagi na nagsabi ng isang pangungusap na agad na isinulat ni Rafa, "Philippine strength is not perfection, but practicality and humanity." Ang lakas ng Pilipinas ay hindi pagiging perpekto, kundi pagiging praktikal at pagiging tao. Ang pangungusap na ito ay nagpaalala kay Rafa sa larawan ni Aling Nena na nag-aayos ng Community Food Bank, kay Ate Susan na BHW na lumuluhod at humahawak sa kamay ng umuubong matanda, kay Mang Ben na hindi hinabol ang kasakiman. Ang lahat ng ito ay pagiging tao na hindi kailangang maghintay na palakpakan ng sinuman. Ngunit sa parehong oras, nakita rin ni Rafa ang masakit na kabalintunaan. Maraming tao sa Pilipinas ang minamaliit pa rin ang salitang probinsya style. Iniisip pa rin na ang tagumpay ay dapat maging katulad ng mga malalaking bansa. Naniniwala pa rin na ang magagandang bagay ay dapat lamang magmula sa ibang bansa. Nagsimulang maunawaan ni Rafa na ang balitang ito ay mahalaga hindi dahil sa bilang na 85 na bansa, kundi dahil tinatanong nito ang mga Pilipino. Kailan natin titingnan ang halaga ng ating sarili? Nakaupo siya sa hagdan sa harap ng seminar building, nakatingin sa sunset at nag-iisip. Siguro hindi kailangan ng mundo na maging dakila tulad ng superpower, ngunit sinasabi ng mundo na mayroon ang Pilipinas ng isang bagay na wala ang superpower, ang kakayahang suportahan ang isa't isa upang makaligtas. Gaano man tayo kaliit. Nang gabing iyon, sinulat ni Rafa ang summary sa kanyang notebook. Ang 85 na bansa ay hindi humiram ng fame ng Pilipinas. Humiram sila ng katotohanan ng Pilipinas. Nagsimulang maglabas ng balita si Rafa sa kanyang news website. Nagsimula itong kumalat sa maliliit na grupo. Ang ilang tao ay nag-share na may salitang proud. Ngunit marami pa rin ang nagkomento. Masyadong OA yan. Paano magiging halimbawa ang Pilipinas? Totoo ba ang kumpirmasyon ng UN o fake news lang? Ang mga tanong na iyon ay hindi lang pagdududa, kundi isang sugat ng isang lipunan na nabigo at natatakot na maniwala na ito ay may magandang halaga. Kaya nagpasya si Rafa na hanapin ang tunay na boses ng mga Pilipino. Umupo siya sa isang maliit na coffee shop sa ilalim ng isang office building. Tinanong ang isang young worker kung alam niya ang tungkol sa balita. Agad na sumagot ang binata. "Hindi ko alam, sir. Ngunit puno ng problema ang bansa natin. Paano tayo susundin ng iba?" Hindi siya sinagot ni Rafa. Nagtanong siya ulit, "At may nakita ka na ba na magandang bagay sa Pilipinas na sa tingin mo ay dapat matutunan ng mundo?" Tumahimik ang binata at sumagot ng mahina, "Nurse po ang nanay ko. Noong COVID, sobrang pagod ang nanay ko, ngunit hindi niya kailanman iniwan ang mga pasyente. Sa tingin ko, iyon po iyon." Pakiramdam ni Rafa ay nakakita siya ng isang maliit na pinto ng katotohanan. Ang mga Pilipino ay may halaga, ngunit sanay tayong tingnan ang problema hanggang sa nakalimutan na nating tingnan ang kabutihan. Pumunta siya sa isa pang lugar, isang wet market sa komunidad.
Sinabi ng nagtitinda ng gulay ng may pagmamalaki, "May puso tayo, iho." Kapag may nahihirapan, nagtutulungan ang mga tao. Ngunit nang tanungin kung bakit hindi ito binabanggit sa balita, bumuntong hininga ang nagtitinda. Gusto ng balita na ibenta ang mga nakakatakot na kwento. Kaya nakalimutan ng mga tao na may kabutihan pa rin. Nagsimulang makita ni Rafa na ang kawalan ng tapang na tumanggap ng papuri ay ang resulta ng isang lipunan na pinaniniwalaan na ang tagumpay ay dapat lamang maging malaking larawan. Ngunit ang modelo ng Pilipinas ay nagpapatunay na ang ilang kabutihan ay hindi kailangang maging dakila sa entablado, ngunit ito ay dakila sa totoong buhay. Binuksan niya muli ang dokumento ng UN at natagpuan ang huling bahagi ng ulat na nagsasabing maraming bansa ang gumamit ng modelo ng Pilipinas at nabawasan ang kahinaan sa antas ng komunidad, lalo na sa pagkain at kalusugan, dahil ang self-supporting system ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa mabagal na istruktura. Ito ay isang tahimik na tagumpay, ngunit nagbabago ng buhay ng mga tao. Nakaupo si Rafa mag-isa sa isang malamig na gabi sa Maynila. Tinanong niya ang sarili, sapat na ba ang balitang ito upang mas makita ng mga Pilipino ang kanilang halaga? Nakuha niya ang sagot mula sa isang mensahe na ipinadala sa kanyang inbox. "Sir, anak po ako ng isang BHW. Nahihiya ako dati na ang nanay ko ay tumatakbo sa mga bahay, ngunit pagkatapos kong basahin ang balita ninyo, gusto ko pong yakapin ang nanay ko. Mas dakila pala ang nanay ko kaysa sa inakala ko." Tiningnan ni Rafa ang mensahe at napaluha siya. Agad niyang naunawaan. Ang modelo ng Pilipinas ay hindi inilaan para purihin ng mundo ang Pilipinas, kundi inilaan ito para ibalik ng mga Pilipino ang pagmamalaki sa kanilang sarili. Nang gabing iyon, sinulat niya, "Kung minsan, hindi kinukumpirma ng UN para maniwala ang mundo, kundi kinukumpirma nito para maniwala ang Pilipinas sa sarili nito." Nagsimulang lumaki ang buzz. Ang ilang media outlets ay nagsimulang kunin ang balita ni Rafa at nagpatuloy dito. Ang ilang tao ay nagsimulang maghanap ng impormasyon kung ano talaga ang modelo ng Pilipinas at kung bakit ito itinaas sa antas ng internasyonal. Ngunit alam ni Rafa na kung ang kuwentong ito ay magiging isang lakas, hindi lamang isang temporary trend, kailangan itong lumampas sa magandang balita. Gumawa siya ng isang maikling documentary na nagtipon ng mga larawan mula sa barangay, community food banks, BHW system, diversified farming, at mga boses ng mga young generation na bumalik sa bahay upang magsimula ng maliliit na negosyo ng may pagpapanatili. Pinangalanan niya ang documentary, "Hindi Maliit ang Pilipinas. Hindi lang natin nakita ang sarili natin ng buo." Noong screening day sa isang maliit na sinehan, hindi marami ang nanood, ngunit sa katahimikan ng sinehan, narinig ni Rafa ang paghikbi mula sa likuran. Isang middle-aged na babae ang mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang asawa. Pagkatapos, lumapit siya at sinabi, "Ambulance driver ang asawa ko." Walang nagpuri sa kanya kailanman, ngunit ngayon alam ko na malaki ang halaga ng kanyang trabaho. Ang isa pa ay isang student mula sa probinsya. Sinabi niya, "Iniisip ko dati na kailangan kong tumakas sa bahay at pumunta sa malaking syudad upang magtagumpay, ngunit ngayon nagsisimula akong makita na ang aming bahay ay maaari ring bumuo ng hinaharap kung bubuo tayo ng sistema upang ito ay mabuhay." Ngumiti si Rafa nang may luha dahil alam niya na ang pagbabago ay hindi nasa view count, kundi nasa mga taong nagsisimulang mag-isip muli, nagsisimulang makita ang halaga sa kanilang mga ugat. Pagkatapos ng screening, umuwi siya na pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng apoy. Binuksan niya muli ang dokumento ng UN at binasa ang pangungusap na nabasa na niya ng maraming beses, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ito kaysa dati. The Thai model is transferable because it is built on value, not luxury. Maililipat ito dahil ito ay binuo sa halaga, hindi sa luxury. Ang salitang halaga ay nagpaalala kay Rafa sa mga simpleng salita tulad ng puso, pagbabahagi, pamumuhay ng tama, at hindi pag-iwan sa sinuman. Hindi ito bago, ngunit ginawa natin ito na parang maliit na bagay, gayong ito ay isang social capital na wala sa maraming bansa. Nang gabing ito, naglakad si Rafa sa kalsada. Nakita niya ang isang food delivery rider na huminto upang tulungan ang isang matanda na tumawid sa pedestrian lane. Nakita niya ang isang vendor na nagbigay ng libreng kakanin sa isang mahirap na bata. Nakita niya ang mga teenager na nagtutulungan sa paglilinis ng basura pagkatapos ng fiesta.
Ang mga larawang ito ay hindi kailanman naging headline, ngunit iyon ang totoong buhay ng Pilipinas na nagsisimulang makita ng mundo at naunawaan niya na hindi na natin kailangang patunayan ang kabutihan sa pamamagitan ng mga salita dahil ang kabutihan ng Pilipinas ay pinatutunayan na ng gawa. Sinulat niya ang huling mensahe ng bahaging ito. Hindi kailangang maging sikat ang Pilipinas tulad ng iba. Tumayo lang ito ng may dignidad at lilingon ang mundo. Pagkatapos kumalat ang balita, inimbitahan si Rafa na magsalita sa isang event kasama ang mga dayuhang akademiko at development workers. Hindi siya umakyat sa entablado bilang isang global expert, kundi bilang isang ordinaryong Pilipino na nakakita ng katotohanan at bumalik upang magkuwento. Bago siya umakyat sa entablado, tumayo siya sa likod ng kurtina, nanginginig ang kanyang kamay. Tinanong niya ang sarili, ano ang sasabihin niya sa mundo? Ngunit naisip niya si Aling Nena, Ate Susan, Mang Ben, Doktora Tara, Guro Muni, at marami pang Pilipino na gumagawa ng mabuti nang walang fame. Kaya alam niya na hindi siya aakyat upang magsalita para sa Pilipinas. Aakyat siya upang dalhin ang mundo upang makita ang Pilipinas kung ano talaga ito. Sa entablado, nagsimula si Rafa sa isang simpleng pangungusap. Iniisip ng marami na ang modelo ng Pilipinas ay isang malaking proyekto, ngunit sa totoo lang, ito ay ang maliliit na layunin ng mga ordinaryong tao na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Ikinuwento niya ang tungkol sa Community Food Bank na nagsimula dahil sa gutom ng kapitbahay. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga BHW na hindi lamang mga health news relayers, kundi mga life supporters. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagiging sapat na hindi nangangahulugang paghinto sa pangangarap, kundi hindi bumabagsak ng buo kapag niyanig ang mundo. At ikinuwento niya ang tungkol sa pinakamahalagang bagay, ang pagiging tao na napanatili pa rin ng Pilipinas sa isang panahon kung saan nag-uunahan ang mundo hanggang sa nakalimutan na nito ang puso. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo ang mga tao sa silid at pumalakpak, ngunit hindi naramdaman ni Rafa na nanalo siya ng anuman. Naramdaman niya na ginagawa niya ang kanyang tungkulin na ipasa ang apoy na mayroon na ang mga Pilipino na hinipan lamang ng hangin ng pagdududa sa sarili. Sa panahon ng Q&A, isang dayuhan ang nagtanong, ano sa tingin mo ang dapat gawin ng Pilipinas ngayon? Dahan-dahan ngunit matatag na sumagot si Rafa, dapat tumigil ang Pilipinas sa pagtatanong kung sapat na ba tayo at magsimulang magtanong kung paano natin mapapanatili ang kabutihang ito ng matagal. Dahil ang pagsunod ng mundo ay hindi nangangahulugan na ligtas na ang Pilipinas. Kung hihinto ang Pilipinas sa paggawa ng mga bagay na iyon, ang modelo ng Pilipinas ay magiging isang alamat lamang, hindi isang paraan upang makaligtas. Pagkatapos ng event, lumabas siya sa gusali. Ang malamig na hangin ay humihip sa mga dahon. Ang ingay ng syudad ay pareho. Ngunit naramdaman niya na iba ang Maynila ngayon. Hindi dahil sa tumaas ang mga gusali, kundi dahil mas malinaw niyang nakita ang puso ng mga Pilipino. Binuksan ni Rafa ang kanyang telepono. Nakita niya ang isang mensahe mula sa kanyang nanay sa probinsya. Anak, kailan ka uuwi? Nagluto ako ng pagkain. Isang simpleng mensahe, ngunit iyon ay pag-ibig na hindi kailangang ipahayag. At iyon ay pareho sa nakita niya sa modelo ng Pilipinas, ang pag-aalaga sa isa't isa ng walang entablado. Ngumiti siya at sumagot agad, malapit na po nanay. Gusto ko pong tumulong magtanim ng gulay. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Rafa na ang salitang dapat lumingon ang mundo sa Pilipinas ay hindi isang mapagmataas na pagmamalaki, kundi isang kumpirmasyon na ang ginawa ng Pilipinas ng tahimik sa loob ng mahabang panahon ay sapat na mahalaga upang maging isang ilaw para sa iba. At sa huli, sinulat niya ang pangwakas na pangungusap ng kuwentong ito sa kanyang notebook gamit ang parehong malalim na kamay. Ang modelo ng Pilipinas ay hindi isang bagay na kailangang ibenta ng Pilipinas sa mundo, kundi isang bagay na kailangang panatilihin ng Pilipinas para sa mga Pilipino mismo. Kung sa tingin mo ang modelo ng Pilipinas ay isang bagay na dapat nating ipagmalaki, i-comment ang salitang Pilipinas, hindi ka ordinaryo, at i-share ang video na ito upang makita ng isa pang Pilipino ang halaga ng ating bansa. Dahil sa susunod na bahagi, dadalhin namin kayo upang makita kung paano mapapanatili ng Pilipinas ang kabutihang ito. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Paki-like, share, at subscribe.